Hindi. Alam ko yung kalooban ng Diyos na sila'y maligtas. At pag pinag-pray mo ang kalooban ng Diyos, hindi sayang. Amen ba, mga kapatid? Nakatulad nito, may nagpapapray na nagagaling. Hanggang sa hindi namatay, hindi ko inuntihan na, hindi ko hinintuan na pag-pray na gumaling. Amen ba? Hindi ako marunong mag-pray na, Lord, ipinapasakamay ko na siya. Hindi ko alam yung prayer na gano'n kapatid yung sabihin mo sa akin, Pastor, makamatay na. Ipa-Jesus yun. Alam niyo ipa-Jesus yung parang, sige na, ibigay na natin sa Lord. Di ba? Wala akong prayer na gano'n. Ang prayer ko, Lord, paggalingin niyo, Lord. Pag namatay na, hindi ko na pag-pray. Complete healing na yun, di ba? Na-heal na siya, wala na siyang sakit. Di ba? Pagsakit. Oo, namatay na eh. Di na siya nagdurusa. Di na siya naghirap. Tayong nasaktan pag may nawala. Amen ba? Pero yung mga nawawala na, maraming mamatay ako mamaya o bukas, masasaktan ang pamilya ko. Pero I'll be in eternity. Di ko nga alam kung anong nangyayari na sa'yo unless the Lord reveals to me in heaven. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yung mga namatay na mga nauna na sa atin na kay Lord? Di kanya iniisip, gusto niyo ang pamilya natin. Kasi, hindi, ang isip nila kay Jesus. Alam niyo ba yun? Akala niyo kamusta na kaya sila. Nag-aalas na yung mga pamilya ko. Hindi tayo iniisip ang pamilya. Wala sa nag-isip. Ang isip nila, glory of heaven. Pag nandun ka sa langit, di ka palaging nakatama. Buhay mga halaman dito. Tapos magdada ka, tutingin yung mga bulaklak. Sabihin, wow. Parang naka-over ka sa langit kapatid, no? Yung kunwari, may nalaglag yung branch. Tapos nakakita mo gustong mag-isa. Nakatawa ka. Ganito pala dito. Diba? Yung mga dinadaanan mo, di ba? Na-UP na yung mga grasses na dadaanan mo. Saan kayong mag-isa pagkalampas mo? Sabi niyo, wow, ano to? Ito, sing-sing ko lang to doon. Bakit dito? Itong kulay dito. Gold! Ang ina, there's heavenly glories na hindi pa natin nakikita sa earth. At huwag kayo maniniwala na yung mga nauna na sa atin, ninisap tayo. Hindi tayo iniisip nila. Ang iniisip nila, si Lord! Kasi nung ngayon niya ng pinag-pray niya, hindi kaya pag-pray, alam niya, ang faith niya, perfect na. Alam niya, naiingatan ka ng Diyos, ipag-pray man niya o hindi. Amen ba? Tayo yung mga nag-aalala, di ba? Kung kamusta na kaya? Lord, pero yung mga nasa langit, they have perfect faith. Kita na nila na okay na yan, mga yan, nasa Diyos na sila. At hindi sila nag-aalala kung saan na. And I'd like to submit to you, they don't miss it. When you're with your precious Savior na ang tagal-tagal mong ini-imagine yung mukha niya, nung ikay mukha ay, tapos naandun ka ng kasama niya, hindi ka nag-iisip ng family members mo sa lupa. Kung nasa isip mo siya lang. Dito, di ba, nahihirapan tayong ma-in-love kay Jesus dahil ang daming factors, daming pamilya, ang daming kangangailangan. Pagdating mo sa heavenly glory, ang focus ng attention mo, 100%, Jesus. Nobody else but Jesus. Siguro mapapansin mo din yung glory ng heaven, no? Na imagine, kitang-kita mo yung kulay, no? Dati dito sa earth, ang nakikita mo yung black and white. Pagdating mo sa langit ay, kala ko puro puti lang dito. Bakit yung mga angel ko iba-iba palang kulay ng damit? Ang gaganda ng kulay. Tapos di ba, alam mo na yung mga kulay? Tapos ano ba sana makakita mo bakit hindi ko alam kung anong kulay yan? Pusya ba? Di ba, hindi mo alam dahil may mga ibang kulay hindi mo pa nakita sa earth. Ito meron pa. Di ba, sa book of Revelation chapter, meron daw tree of life na every month nag-change yung fruit. Sa loob ko, akala ko, pinya, apple, parang tapos naalala ko, parang yung mga prutas na yun, di ko pa natikman.
gusto pala hindi natin alam. Tapos doon mo makikita. Na. Hindi naman kayo excited parang... Parang Amerika yata ang gusto mong punta. Hindi langit. Sabi niya, kailangan nyo, upang pagkatapos nyong gampanan ang kalooban ng Diyos ay ano yung sabi ng Diyos, ano yung sabi ng author of Hebrews na matapos nyong gampanan ang kalooban ng Diyos. Sabihin din sa'yo, medyo mayroon yung tanong. Ang kalooban ng Diyos para sa mga taga-Hebreo is maging faithful hanggang kamatayan sa kanilang pananampalataya. Paliwanag ba? Dahil sila inuusig, pwede silang patayin ng mga kalaban nila sa panahon yun dahil ayaw ng mga tao itong maniwala sa Diyos at sila naniniwala sa Diyos. Ang gusto ng mga kaawin nila, pwede silang patayin pag hindi nila dinanay si Jesus Christ. Ang sabi niya, kailangan niyong magpakatag dahil pagkatapos ninyong gampanan ang kalooban ng Diyos, ay yung kalooban ng Diyos, magdusa para kay Kristo at magpatuloy hanggang sa wakas. Liwanag ba? Yun yung kalooban ng Diyos to these specific people na mga sinasabi nating Messianic Jewish believers of Jesus Christ. Yun ang mission nila sa buhay nila. Ang kalooban ng Diyos sa buhay nila, magpatuloy na nananampalataya kay Jesus kahit anong pag-uusig na ginagawa ng mga nakakasalamuhan nila. At sabi niya, pagka naggawanap niyo yun, ay tatanggapin ninyo ang kanyang pinangako. May pangako ang Lord. Ano na ulit kanina ang pangako ng Diyos? Anong pangako ng Diyos sa atin? Alam mo, nakita ko ang mga pangako ng Diyos. Diba may pangako ang Diyos sa atin dito sa lupa? Ano man yung kailangan mo ay pwede niyo i-provide. Ang pangako ng Diyos na yung culmination, yung talagang main na pangako niya sa atin, ay hindi lupa. Kaya kung gusto mong mag-buhay sa lupa, wala dito ang pangako ng Diyos. Ang pangako niya ay nasa langit. Basta lang gagawin natin, langit na lang. Langit na lang, batid. Dahil pagka, di ba sabi ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Bakit? Dahil dito'y may naninirang tanga at kalawang. Tanga ba yung tanga? Tanga? Salamat. Tanga pala, no? Hindi tanga lang. Sorry. Ito yung may naninirang tanga. Ano yung tanga? Sunod. Anay is the right term. Diba? May naninira daw ng mga insekto dito. Ibig sabihin kung meron kang $US chi, pwede kainin ng, tapos naisiksik mo sa kung saan, pwede kainin ng anay. Diba? Hindi mo rin diba? Pwede kakainin yun, diba? Meron akong nabalita sa Jessica Soho, nasunog yung kanyang inipong dulan. Diba? Kaya kailangan niyang i-ano sa BSP, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, baka pwede pang pwede pang ipapalit. Diba? May mga taong hindi nila nilalagay sa bank yung pera nila, hindi sinisiksik sa ilalim ng kama, sabi ni Ate Janet doon sa kawayan daw ng yung salighe. Diba? Nilalagay. Mga kapatid, pagkahoy yan, pwedeng masunog. Huwag naman sa init sa atin, di ba? Ang init sa ating mga kapatid, parang yung magnifying glass? Kasi mga bata kami, yung nilalaro namin, yung magnifying glass, tapos may papel dito, pag itinaas mo, may certain angle, na pag umilaw yung yung araw, masusunog niyo yung papel. Na walang posporo. Yung mga bata kayo, ninanakaw namin yung magnifying glass.
Tapos pinaglalaroan namin sa araw. Sabi niya, matatanggap niyo yung pangako. Diba? Pag kayo nagtiis, matatanggap niyo yung pangako. At tingnan natin yung susunod. 33, 7, 1, 2, 3, go. Sapagkat, siya ang nagdarating ay darating at hindi na matala. Ngunit ang aking lingkod na tuwing ay mabubuhay sa kanyang pagtala. Siya ay nakalikod, hindi malusog sa kanyang aking kaluluwa. Sabi niya, tiisin mo yung paghihirap dahil kaunting panahon. At parang very promising na kaunti lang paghihirap nyo. Ano sabi niya? Darating na ang dadating. Sino yung darating na ang dadating? Jesus. Si Jesus muli nang babalik. Sabihin natin, ito yung naisulat ng 67 AD. Anong AD na tayo ngayon? 2024 AD na tayo. 67 AD sinulat ito. Yung Book of Hebrews. 2024 AD, dumating na ba? At ang sabi ng Lord, ang sabi niya, malapit na siyang dumating. The same na message na yan, ang sabi ni Jesus, I'm coming soon. Pero yung soon na soon, ay hindi soon. Ay, di ba? I'm coming soon. At I need to tell you this, noong bago ako believers, may mga namatay at muling nabuhay. Alam niyo yung out of the body experience, yung namatay na, na-pronounce na clinically dead, tas na nabuhay, basta yung pagkuryente, may mga nabuhay kapatid ng mga believers, nasinyak, yung heart. Ang message ng Lord sa kanila, balik ka. Sabihin mo sa mga tao ko, I'm coming soon. Bago pa akong believer, 1990s, 1993. 2024 na. Hindi pa rin siya bumabalik. Anong ibig sabihin? Nagsisinungaling ba ang Lord o hindi? Hindi. Dahil yan ang message na gusto niyang iparating sa lahat. Bakit, Pastor, kailangan marinig pala na muli na kung gusto ng Lord, kung siya'y dadating na muli, tayo handa. Hindi ka natutulog. Amen ba? Gising ka ba kayo? Hindi ka natutulog. Gising ka. At alam mo yung mga signs. Dadating na ako uli. Hindi kayo, you'll be caught unaware. Kundi nagbabantay ka. Etong mangyayari sa Israel. Dito ako ngayon. Dadating na ako, di ba? Dapat alam mo yung mga signs, hindi yung sabihin mo, tagal pa. Kasi sabi ni Pastor, 67 AD ngayon, 2024. Baka next, 1,000 years pa, hindi pa sa panahon ko. Hindi yun ang gusto ng Lord, Manang Gemma. Gusto ng Lord, Manang Gemma, you are living like tomorrow, Jesus Christ is coming back. Hindi kayong, di ba, matagal pa. Kasi wala pa yung sign ng, sabi ni Pastor, Antichrist daw. Yung Antichrist na mag-reconcile sa Arab at Jew. Kung hindi dumating yun, at ibang dumating, inaasahan mo yung isang sign, yung pala hindi pala yung sign. Sabi mo, wala pa, matagal pa. Yung pala dadating na siya. Kaya ang teaching natin as believers, meron tayong tinatawag na imminent return of Jesus Christ. Sabihin niyo nga, imminent return of Jesus Christ. Napakadaling ipaliwanag yung imminent. Any minute. Imminent. Ang ibig sabihin ay, hindi mo alam kanyang pagdadating. Ibig sabihin, any minute it would come. Hindi tayo nag-iisip na, tagal-tagal tayo, Pastor. Pag iaalaw pa ng Lord ako'y makapag-asawa bago siya dadating. Hindi ko alam! I wish I could say the same promise. Hindi natin alam, di ba? Hindi mo alam. It could, may nag-message sa akin from Germany. Sabi sa akin ng nag-message, Pastor, I don't see na magkakaroon ng peace. Galing-galing ko sabihin, Amen. Sabi niya sa akin, Pastor, I think mag-e-escalate dahil damay na USA. Sabi ko, hallelujah. Diba? Pastor, bakit ka nag-hallelujah?
Pag nakikita mo yung mga signs, ito ang pagkasabi ni Luke sa kanyang, nung inaano niya yung second coming ni Jesus Christ. Lift up your head, church, because your redemption is drawing near. Pagka nakita mo yung mga bagay na ito, tingnan ka sa langit, dadating na ang iyong tagapagligtas. Amen? Kaya minsan pag nakikita natin, ano na yan? Ganyan talaga, di ba? Kahit saan tayo umikot, di ba? Kahit saan ka pumunta ka natin, hahabulin ka ng war. Wala tayong ligtas. Punta ka sa UK, meron. Punta ka sa Israel, meron. Punta ka sa Pinas, may inchik. May inchik kapatid. Diba? Binubuhan nga tayo mga Navy natin, binubuhan nga ng tubig, no? Dito na ako, baka iba pang masabi ko. Sabi niya, hindi malulugod sa kanya ang aking kaluluwa. Ang aking likod ay namatuwid ay nabubuhay ayon sa tayo nagiging matuwid dahil sa ating pananampalataya. Amen ba? Amen. Bakit tayo naging matuwid? Dahil sa ating faith sa ginawa ni Jesus Christ sa cross at sa muli niyang pagkabuhay. Maliwanag ba yun? Hindi yun dahil kayo natin sa church, dahil kayo may ministry, no? Ito ay resulta na ikailigtas na. Hindi yan ang nagliligtas sa iyo. Maliwanag ba yun? Ano papalit? No? Hindi yung ginagawa mo para maligtas. Naligtas ka na, kaya mo itong ginagawa. Amen. Magkaiba yung the other way around. Yung isa kasi, religion. You need to do something before you reach God. Ang Christianity, Jesus came down to earth, reached human being, died on the cross in order for them to go back to a relationship with the Father. Magkaiba. Ito, religion, yung mga Hudyo, paramihan ng mitzvot. Alam niyo na yung mitzvot? Magkita tayong sabat, magkita tayong feast. Dahil ang nasa isip na, pag ginagawa natin to, ay maaabot natin ng langit. Makakapunta tayo sa langit. Sabi ni Jesus, sino mang manampalataya sa akin, take note of the word, sino mang manampalataya sa akin, ay tuturing ng Father na matuwid. At tawag natin, meron tayong legal word sa Bible school. Ang tawag natin dyan ay justification. It's an act of God whereby He declares the sinners righteous in His sight because of the merits of Jesus Christ. Ito daw ay gawain ng Diyos na ipinoproklama niya ang isang makasalanan na nagiging matuwid sa kanyang harapan, hindi dahil sa ginawa ng makasalanan, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. On the merits and the basis of the merits of Jesus Christ. Yung sacrificial work niya on the cross, nagliligtas. Ngunit ang aking likod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y tatalikod, walang hindi malusog sa kanya. Nagsabi ang Father na pag meron mga nagbabackslide, sabihin, kinakalimutan nila yung kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus, anong nangyayari? Nalulungkot daw ang heart ng Father. Ang ibig sabihin, ang parang sinasabi ng writer ng Hebrews, kaya, don't turn your back, di ba? Keep going. Sabihin nga sa tabi mo, keep going. Diba? It's not an easy road. It's a hard road. I wish I could tell you it's an easy road. I wish I could tell you na walang persecution, but that's not true. Diba? I wish I could tell you that it will be easy. I hope na totoo yun, but it's not. Pag ikay nasa ibabaw ng mundo, this world is a world of suffering. Diba? Palagi kong sinasabi, bata ka, pagkapapanganak mo lang, pinapalo ka na. Wala ka pang nagawang mali. Manong Alex, pinapalo ka na ng midwife.
Diba, ano? Yung baby, pinapalo kaya. Sabi ko nga, mabuti. Nung si Emmanuel, kapatid, ay pinanganak dyan sa Bicol. Sabi ko, pag pinalo ito, masusuntok ko itong doktor na ito. Kaya nakita nila ate dyan si Emmanuel, nakumulat na parang 1-year-old, nakatingin na sa mga, parang nakatingin, hindi, iba yung mga siya kasi, nung siya pinanganak, pikit! Parang on the second day pa lang, nagbukas ng mata si Joseph, di ba? Si Emmanuel, paglabas niya sa nanay niya, sabi ko, anak, ikaw na ba yan? Hindi na napakalaki ba? Hindi na siya di ba? Mahirap itayuin kayo si Emmanuel mo sa bigat niya, di ba? Sabi, hindi na bata ito. Hindi na baby. Hindi na baby. Sabi ko, sige ayun. Kailangan yung pataas kung anong nandun kasi ako nung napisyotomy si Pastor Melody, nung sinaction. Saction ba tawag? Vacuum. Nung pinakit siya, dahil hindi lumabas sa laki niya, diba? Pinakit si paglabas si Emmanuel ay hindi nakaiyak. So, nagmamasin sa mga doktor. At first baby ko siya, kaya hindi ko alam, no? Na-realize ko na normal pala pag pinanganak ang baby, nakapikit, naman. Nakapikit, diba? Si Joseph. Alam ko si Joseph ate Maya? Si Joseph, ang liit. Tapos, itim. Sa loob ko baka, ako ba ang tatay niya? Kaya sabi ko, bakit itim? Pero nung lumaki na, hindi naman itim si Joseph. Ano niyo ba si Joseph? Hindi ba itim si Joseph? Hindi. Mabuti nga siya kasi sa akin ha? Ito. Pag sino man tumalikod, hindi man nalulod sa kanya ang father. Pero akong good news dito sa last slide natin. Ang good news ko ay ngunit hindi tayo kumilang sa mga tumatalikod at namahal sa harap. Hindi tayo sa mga sumasampalataya. Napansin niyo yan? Hindi daw tayo kasama doon sa mga tumatalikod at napapahal. Tama ba siya? Pag di mo narinig itong boses na ito, for sure, kasama ka doon sa mga tumatalikod at napapahama. Nandito pa ba kayo? Amen. As long as nandito ka at ang faith mo ay na kay Jesus Christ, hindi kay Pastor Alan, no? Hindi sa chicken curry. Kundi kay Jesus, di ba? Pag narinig mo itong sound ng voice na ito, hindi ka kasama. Ngunit hindi tayo kasama sa mga, ano na ulit? Tumatalikod at, pag tumalikod ka, ikaw'y mapapahanga. Saan tayo kasasali? Kabilang tayo sa mga, at, meron akong question. Sumasampalataya. Anong word ang sumasampalataya? Is it past, present, or future? Ongoing. Na, G mo ba yun? Ongoing. G? Hindi sumampalataya. Hindi sasampalataya. Future. Sumasampalataya. At naalala ko nung buhay pa si David Powson, sa mga paborito kong author and speaker, dahil magaling sa yung interpreting the Bible. Sabi niya, yung John 3:16 ay kino-quote natin ng mali, diba? Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sabi niya, yung pagka-recite natin ng believe, ang pagkasunod sa King James, believe it. Ano ba yung believe it? Nag-umpisan na ng palataya at nagpapatuloy naman ng palataya. Tuloy-tuloy, walang patil. Basta bakit ako nakakapagpatuloy
nakakapagpatuloy, ito, gusto kong mag-close dito sa idea na ito. Bakit ka nakakapagpatuloy? Ito ang nakita ko mga kapatid. Dahil may biyaya ang Diyos sa iyo. Amen. Palagi itong sinasabi ko palagi, di ba naalala niyo yung illustration ko na kunwari mga kapatid, ako'y naglalakad at kasama ko, maliit pa yung mga anak ko. At kasama ko yung mga anak ko at hawak-hawak nila yung kamay ko. Habang hawak-hawak nila ang kamay ko at naglalakad kami, pwede silang matumba. Pero pag ako may hawak sa mga kamay ng anak ko, matutamba ba? Okay. Yun ang beauty ng redemption natin at yun ang beauty ng power of grace. Amen. Hindi ikaw ang humahawak sa Kanya. Siya ang humahawak sa Kanya. Amen. At nakita ko mga kapatid, pag ang Lord yung naghahawak sa atin, hindi tayo makakabitaw. Ewan ko kung kaya mong malagpo sa mga hawak ng Diyos. Diba? At yun yung overwhelming mga kapatid. Ito gusto kong mag-close ito. Overwhelming na grace at mercy ng Diyos. Iba tayo mga kapatid. Merong awit sa hymns na hindi ko alam kung napakinggan niya. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Nasa na kanta, yung heart daw niya ay may tendency lumayo sa Diyos na kanyang pinamahal. Na-feel niyo na ba yan sometimes? Amen daw. Lalo yung dami mong dala-dala sa buhay, yung dami mong pinagdatahanan. Di ba yung, ang tendency ng heart natin is to grow cold and grow farther. Di ko alam, iba-iba ang reaction ng tao. No? May mga tao na pinagdadaanan, mananaw, mas lumalapit sa Diyos. Di ba? Pero may mga tao may pinagdadaanan, nagtatang ka sa Diyos. At nakita ko mga kapatid na ito, ang napakaganda. Pwede kang magtampo, pwede kang magalit. Pero pag alam mo na ang grace ng Lord, hinahabol ka, pwede kang palaging bumalik. Amen. Lord, we thank you for the power of the cross. We thank you for the power of grace. Na hindi kami karapat-dapat, Lord, ay namatay kayo sa cross para sa amin. At Lord, kung hindi namin kayang sumunod at maging tapat, Lord, hindi namin kayang magpatuloy hanggang sa wakas. Nahabol niyo po kami ng biyaya ninyo at gusto niyo kaming ibalik. Ibalik sa una namin pag-ibig. Salamat, Lord, at hindi kami naghahawak at tumakapit sa inyo. Alam niyo, Panginoon, na mabibitawan namin ang mga kamay ninyo. Pagkus, Lord, kinukuha niyo ang mga kamay namin at sabi niyo, akin ka. Walang makakakuha sa iyo sa mga kamay ko. At salamat, Lord, dahil pinili niyo kami, tinawag niyo kami, biniyayaan niyo kami. Kahit kami mga ganito na walang kakayaan, walang kapangyarihan, bumawa. Bidungos niyo ang inyong biyaya at minahal niyo kami hanggang sa wakas. We love you, Lord. We worship you. In Jesus' name. Tayo lahat, magsabi na.